At ngayong umaga ay ating sineselebrate ang Kapaskuhan. Ano na tayo, no? Sa iba kasi ay ang sineselebrate ang Kapaskuhan, December 24, lalo na sa Pilipinas. At sa atin ay yung una o yung pinakahuling uuwi ng Pilipinas ang siyang ating tinitingnan bago umuwi, makapag-celebrate ng Pasko. Maaga lang po kasi yung iba. Sila Sancho sa 16 pa. No, kaya nag-December 7 tayo. Yung iba talagang November pa lang ay umuwi na sila. Hindi naman natin pwedeng gawin na November, October. No? October. Pwede rin naman, October siguro. Pwede sa susunod para makover natin lahat yung mga kung may uuwi ng November. No? Para sa ganon ay makasama natin sila sa celebration. Pero siguro, wag na lang siguro. December talaga. Okay, welcome ating mga kapatid. Na, ngayon ay atin sila nakasama sa mga invited natin. Siyempre si Kuya Rod nandito at katatapos ng kanyang operasyon at salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa ating kapatid na ito. Talagang dumanas siya na tinatawag na libis ng lilim na kamatayan. No? Yun ang ano doon literal na nangyayari sa buhay natin pagka tayo ay dumadaan sa pagkakasakit. No? Dadaan tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Katulad ng sinabi ni David doon sa Awit 23, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan ay wala akong katatakutan. Pero yan ay pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, kung sineselebrate natin ang Kapaskuhan, ay marami tayong mga bagay na iniisip at ginagawa. Abala tayo sa lahat ng bagay na ating iniisip, lalo na sa Pilipinas. Abala tayo sa lahat ng bagay, pagbibigay ng aginaldo, regalo, handaan. Yung Noche Buena ay napakahabang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas. Yung 500 peso na challenge ng DTI na meron ang Noche Buena, ang simpleng pamilyang Pilipino. Pero ang sabi nila talagang hindi daw yun sapat na 500. Ngayon ang naging handaan sa ating Kapaskuhan. No? Alam niyo mga kapatid, kung si Lucas, para sa kanya, kung siya ay ating tatanungin tungkol sa Pasko o sa kapanganakan ng Mesaya, ng Mesyas, ay sasabihin niya sa inyo o sa atin ang buong detalye. Ang buong detalye ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, doon sa talatang 1 hanggang sa talatang 4 ng Lucas, ay ganito yung kanya mas sinasabi. Yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin, ayon sa pinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakita at ng mga tagapangaral ng salita, ay minabuti ko naman na pagkatapos na siya sa atin mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumulat ng isang maayos na kasaysayan para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo. Pinin niyo yung sinabi dito, no? Dito sa pasimula ng sulat ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay Lucas, ay ang pinapakita dito ay yung masiyasat niyang tiningnan at ni-research ang mga pangyayari doon sa kanyang kapanahunan tungkol sa ating kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, researcher. Itong itong si Lucas. Nag-research siya, kaya ganito ang itinala niya. Kung babasahin ninyo yung chapter 1 hanggang sa chapter 2, ay makikita natin, ito yung tinala niya na isinulat sa Ebanghelyo
dito sa chapter 1 and chapter 2, itinala niya ang tungkol sa kapanganakan ng Mesyas at kung pag-aaralan natin o babasahin natin itong mga chapter na ito at oobserbahan natin, ay maoobserbahan natin ang ilang tauhan o characters ay makikita natin dito sa chapter 1 and chapter 2. Binanggit ang mga pangalan. Maraming mga pangalan na binanggit dito. Si Lucas dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay una na diyan ay binanggit yung isang anghel. Na anghel dito ay ang kanyang pangalan ay Gabriel. Itong Gabriel na ito ay marami siyang mga naging ministeryo ng pagbabalita mula sa Old Testament hanggang sa panahon ni Maria at ni Elizabeth o ni Zacarias. Binanggit din dito yung mag-asawang Zacarias at saka si Elizabeth. Si Jose at si Maria at maging si Simeon, binanggit din ni Lucas, yung si Ana na anak ni Penuel, maging ang mga kamag-anak, kaibigan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Tingnan nyo, no? Maraming binanggit itong si Lucas dito sa kanyang ebanghelyo na mga tao, na mga katauhan, mga karakter na napakahalaga na dapat nating matutunan at makita ang kanilang partisipasyon kung ano nga ba ang nangyari doon sa pangyayari, doon sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Binanggit dito ni Lucas kung ano ang sinasabi tungkol sa kanila. Dito sa mga taong ito na aking binanggit o sinulat ni Lucas, ay binanggit din ni Lucas kung ano ang sinasabi tungkol sa kanila. Ano ba sinasabi tungkol sa kanila kay Zacarias, kay Elizabeth, kay Jose, kay Maria, kay Simeon, at ito pang iba pang mga pangalan na aking pong binanggit sa inyo, ano yung kanilang sinasabi tungkol sa kanila at kung ano ang sinabi nila. Nakikita rin natin ano yung sinabi ng mga taong ito, yung mga pangalang ito dito sa chapter 1 and chapter 2 ng Lucas. Gusto niyo po ba natin pag-aralan kung ano ang sinabi tungkol sa kanila o kung ano ang sinabi nila? Ay makikita natin unahin natin ang mag-asawang Elizabeth o Zacarias at si Elizabeth. Doon sa chapter 1, verse 5 to 25, makikita natin ang isang pagpapahayag ng isang anghel kay Zacarias na kung saan ay ibinalita sa kanya na ang kanyang asawang si Elizabeth ay manganganak. Hindi ka ba naman magugulat? Hindi na natin babanggitin kung ano yung senaryo ng pag-uusap ni Zacarias at saka nung anghel na si Gabriel. At ito ay ahaba po tayo. Kaya ang anin na lang po natin, ang aking pong pagtutuunan ng pansin, ang pagpapahayag tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa sinabi ni Gabriel tungkol kay Juan at kung ano ang sinabi ni Zacarias sa kanyang anak o magiging anak ni Juan Bautista. At gayon din sa sinasabi ng mga propeta tungkol kay Juan Bautista. Na kung saan dito ay makikita natin, ano yung sinabi ito ang sinabi ng anghel, no? Anghel tungkol kay Juan. Mababasa naman natin ito sa chapter 1, verse 15 and 17 ng Lucas. Ang sabi ay ganito. Ito yung sabi ni Gabriel kay Zacarias na magkakaroon sila ng anak sa pamamagitan nung sinabi ni Gabriel sa kanya. Ito yung kanyang sinabi, sapagkat siya'y magiging dakila sa harap ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Ito yung binanggit ni Gabriel kay Zacarias tungkol sa ipanganganak ni Elizabeth na si Juan Bautista, ang sinasabi niya ay dakila sa harapan ng Panginoong Diyos. Pagkatapos ang sabi ni Gabriel, hindi siya iinom ng anumang alak o matampang na inumin. Ibig sabihin, itong ipapanganak na ito, na itong si Juan Bautista ay isa siyang Nazarite. Na kung saan ay hindi siya titikim ng anumang matapang na inumin.
Yun ang ano ng mga Nazarite eh. Hindi sila umiinom ng anumang alak. Matapang man o banayad man, kasi may mga banayad na whiskey. Di ba? Pero sila hindi. Pero mapapansinin natin, yung mga saserdote sa loob ng templo ay umiinom sila ng alak. Pinapayagan sila na uminom. Huwag lang silang iinom pagka sila ay nagpe-perform ng kanilang mga tungkulin bilang mga saserdote. Pag-aaralan natin yon, mahaba po tayo kaya hindi ko na siya i-share sa inyo kung bakit yung mga Nazarite at saka yung mga saserdote, yung mga Nazarite hindi sila iinom ng alak, yung mga saserdote ay umiinom sila ng alak. Hindi natin pag-uusapan, siguro may share ko sa inyo, isang muling pagkakataon doon. Sabi doon sa verse 16, marami sa mga anak ni Israel. Ay sabi niya dito, matapang na alak, siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Tingnan niyo yung ano dito, no? Itong kanyang ipapanganak ni Elizabeth na si Juan Bautista, ang sabi dito ay mapupuno ng Espiritu Santo. Mapupuspos ng Espiritu Santo. Alalahanin natin, sa lumang tipan, ang makikita natin dito sa kapuspusan ng Espiritu Santo ay come and go ang Holy Spirit sa kanila, sa partikular na gawain. Pero dito kay Juan Bautista, ang sabi dito ay mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, ay mapupuspos siya ng Espiritu Santo sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Tingnan niyo yung ano na yun, no? Sinasabi ng anghel kay Zacarias tungkol kay Juan Bautista, at ang sabi niya doon sa verse 16, marami sa mga anak ni Israel ang papanumbalikan niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya'y lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Dito sa aking mga binasang talata, binanggit ng anghel tungkol kay Juan Bautista, ay binabanggit dito yung task. Yung tungkulin ni Juan Bautista. Itong binabanggit dito ay makikita rin natin dito sa verse 17, ang sinasabi doon, siya'y lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Ito rin yung binanggit ni Zacarias dun sa verse 76 at saka sa verse 79. Next, kung basahin natin yung mga talata na yon. Sa verse 76 hanggang sa verse 79 ng chapter 1, ang sabi ay ganito, At ikaw, tinutukoy niya sa kanyang anak na magiging anak niya na si Juan Bautista. Ang sabi ni Zacarias, at ikaw, anak, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng maggiliw na habag ng ating Diyos kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Tingnan niyo yung ano dito, no? Ito yung binabanggit naman ni Zacarias tungkol sa kanyang anak, kung ano yung kanyang magiging tungkulin. Ang sinasabi na siya ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos at siya ay kumbaga, mauuna sa pagdating ng Mesyas
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babanggitin natin, titingnan din natin ang sinasabi sa mga propesiya, katulad dun sa Isaiah chapter 40, verse 3 hanggang 5, makikita rin natin yung din ang binanggit. Kung ano yung sinabi ng anghel na si Gabriel at ni Zacarias sa kanyang anak, ay yun din ang binabanggit dito sa Isaiah chapter 40, verse 3 to 5, ay ganito naman ang kanyang mababasa natin. Mahalagang tingnan po natin itong mga bagay na ito na binabanggit ng mga propesiya tungkol sa kay Juan Bautista at maging sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ganito, mababasa natin, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Hanggang sa verse 5, bawat libis ay matataas at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang mga baku-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dakoy ay mapapatag. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Dito makikita natin bakit ang tanong, bakit mahalagang dumating muna si Juan Bautista pagdating ng Mesaya? Yun ang binabanggit dito sa ating mga binasa ko sa inyo, mga sinabi ng mga propeta, maging sinabi ni Zacarias at sinabi ng anghel ng Panginoon kay Zacarias tungkol kay Juan Bautista. Bakit mahalagang dumating muna si Juan Bautista sa pagdating ng Mesaya? Yun ang sinasabi doon sa aking mga binasang mga talata. Alam niyo kung anong dahilan makikita natin sa Malakias na sinasabi tungkol kay Juan Bautista. Doon sa Malakias chapter 4, verse 5 and 6, ang sabi doon ay, narito susugiin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ayon sa Panginoong Jesus, kung ating babasahin doon sa mga ebanghelyo ni Mateo chapter 11, verse 14, chapter 17, verse 10 to 13, maging sa Marcos mababasa natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol kay Juan Bautista. Ang sabi niya, si Elias ay dumating na siya sa katawan ni Juan Bautista. Bakit Bakit mahalagang dumating muna si Juan Bautista bago ang pagdating ng Mesaya ng ating tagapagligtas na si Jesus? Sa verse 6 ay ganito ang ating mababasa. Kanyang ibabaling ang puso ng mga tao, mga puso ng magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating. Basahin niyo po yun. Upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Tingnan niyo yun. Sa ibang salin ay ganito ang sinasabi, isang sumpa ng lubusang pagkawasak. Kaya dito kung bakit mahalaga na dumating muna si Elias o si Juan Bautista, bago dumating ang Mesaya. Ang sinasabi doon ay dito sa propesiya ni Malakias, ang sabi niya ay kaya ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Tingnan niyo, no? Tingnan niyo po ito. Sa ibang salin ay napakabigat ang sabi doon, isang sumpa ng kalubusang pagkawasak. Ibig sabihin, ang trabaho ni Juan Bautista ay ang binabanggit doon sa chapter 1 ng Lucas, verse 16 and 17. Ang sinasabi naman doon, papapanumbalikin ang mga anak
ni Israel sa Panginoon, ibig sabihin dadalhin sila pagsisisi o tesuba. Ang ibig sabihin pagbabalik sa Diyos. Panunumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, pagkakasundo, upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Ihanda ang bayan nakalaan sa Panginoon pagdating ng Mesaya. Ibig sabihin, dadating ang Mesaya, dapat merong magandang magiging kaganapan bagi sa kanyang pagdating. Ang sabi nga doon sa binasa natin sa Malakias, ang sabi niya, kung siya'y dadating, kung baga hindi nakahanda ang bayan, baka niya ito'y susumpain ng pagkawasa. Tingnan niyo po yun. Tanong, nagawa ba ito ni Juan Bautista ang kanyang ministeryo? Sa chapter 3, mababasa natin kung ano ginawa ni Juan Bautista sa chapter 3 ng Lucas verse 7 hanggang verse 14. Sa kanyang pangangaral, maraming mga nagsipagsisi. Nanumbalik, no? Nanumbalik sila sa Diyos. Kaya may mga nagtanong, yung mga sundalo, ang sabi niya, ano ang dapat namin gawin? Ang sabi ng mga sundalo kay Juan Bautista, huwag na kayong tumanggap ng lagay. Marami pa mga bagay na sinabi doon sa kanyang pangangaral bilang katunayan ng kanyang pagsisisi ng kanyang bayan doon sa panahon na yon. Tanong, paano kung hindi ito nagawa ni Juan Bautista ang kanyang ministeryo, ano ang mangyayari kaya? Ano na? Halimbawa kung si Juan Bautista ay hindi siya nangaral, hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin upang ihanda ang bayan para sa pagdating ng Mesaya, ano ang mangyayari? Upang hindi ako, sabi dun sa Malakias 4:6, upang hindi ako dumating at saktan ang lupaing isang sumpa. Ang ibig sabihin ay ganito ang isang sumpa na lubusang ibabagsak. Marami noon ang sumampalataya sa pangangaral. Konti lamang marahil ang sumampalataya at nagsisi sa kasalanan noong panahon ng pangangaral ni Juan Bautista. Kaya marahil hindi siya, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya sinumpa at winasak ang bayan. Dumating ako dun sa pagbubulay-bulay tungkol dun sa Sodoma at Gomorra na makipag-usap ang Diyos kay Abraham. Nagkaroon ng bargaining doon. Sabi ng Diyos kay Abraham, wawasakin ko ang bayan. Ang sabi ni Abraham, kung may matatagpuan ka ng ilang mga mabubuti at matutuwid, wawasakin mo po ba, O Diyos? Ang sabi ng Diyos, hindi ko wawasakin ang bayan. Subalit nakita ni Abraham na ilan lamang yung mga matutuwid sa bayan. Ang sabi na bumalik siya ulit sa Diyos. Ang sabi niya, kung makakatagpo pa ba kayo ng 10, wawasakin mo po ba ang bayan? Ibig sabihin, marahil sa pangangaral ni Juan Bautista noong panahon na yon ay iilan lamang ang sumampalataya. Kasi may mga tumiligsa sa kanya, mayroon mga oposisyon sa kanyang mga pangangaral. Di ba? Inano pa nga siya. At sa kanyang pangangaral ay natagpasan pa nga siya ng kanyang liig. Di ba? Pero marahil bakit hindi pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nawasak ang bayan? Kasi dahil merong matutuwid na nakinig doon kay Juan Bautista nang iaral niya ang ebanghelyo ng pagsisisi. Dahil dito ang Mesaya na dumating ay nakahanda siya upang lubusang iligtas ang kanyang bayan. Tayo ay merong mga ministeryo na dapat dalhin ang ebanghelyo ng pagsisisi. Upang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay maraming maliligtas. Meron tayong mga tagapangaral. Di ba, ano tayo? Di ba natin masasabing blessed tayo? Meron nangaral sa atin. May mga nagturo sa atin tungkol sa ebanghelyo ng pagsisisi.
Meron mga nagturo sa atin ng ebanghelyo ng paglapit at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo upang sa kanyang pagdating sa muli niyang pagparito ay hindi tayo mapapahamak. Ganon din baga ang ginawa ni Juan Bautista sa panahon na bago dumating ang Mesaya, bago ipanganak ang Mesaya, ay siya na muna ang siyang nanguna upang dalhin sa pagsisisi ang bayan. Subalit dahil dito'y hindi winasak ng ating Panginoong Jesucristo ang bayan. Ang pahayag tungkol sa kapanganakan ng Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo ay ating pag-aaralan. Sa chapter 1, verse 26, anong sabi ng anghel kay Maria? Ang sabi ng anghel kay Maria dun sa verse 28, ang sabi niya, "Magalak ka, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Hindi yung mga bati ito ng isang anghel sa kay Maria. Ang sabi niya, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Tumutukoy ito kay Maria. Sa verse 30, ang sabi diyan, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos." Tingnan yung mga salitang ito, no? Yung sinabi ng anghel kay Maria, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka niya. Nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ang sabi sa verse 31, maglilihi ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang pangalang Jesus. Sa Hebrew, Yeshua. Doon pa lamang pala sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, meron ng gender reveal. Na ngayon ay ating ginawa, nung si Abby, gender reveal niya nung nakaraang linggo, na lalaki ang kanyang magiging anak. Ito rin, no? Sinabi nitong si Gabriel kay Maria, manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, Yeshua, ang sabi ng anghel sa kay Maria. Napaka nung kanyang mga dito, no? Siyempre, alam niyo po ba, ilan sa mga nagbuntis ay ginamit na tagapagpahayag ay si Gabriel. Sino-sino 'yon? Yeah. Sino? Si Elizabeth. Sino pa? Si Sarah. Sino pa? Ito si Maria. Pero pa bang iba? Si Ana, di ba? Yung mga kababayan yan ay may mga problema sila sa pagbubuntis. Bukod kay Maria, siyempre. Ang sabi ng anghel tungkol kay Jesus naman, kung ano ang kanyang, mababasa natin ang kanyang sinabi sa chapter 2, verse 32 hanggang sa verse 34. Ano sabi? Tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa verse 32, hanggang sa verse 34, ang sabi niya dito, isang ilaw upang, chapter 1, verse 32. Yan, tingnan po natin itong mga talatang ito. Ang sabi po ay ganito, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Pero nais ko lang pong ibahagi sa inyo dito, ang sinabi ng anghel tungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay ipinahayag dito ng Diyos na ito'y sa pamamagitan ng propeta. Alam niyo po ba yung sinabi nitong anghel kay Maria ay ipinahayag na ng mga propeta katulad ni Samuel? Kung babasahin natin sa 2 Samuel chapter 17,
Verse 13 ay ganito naman ang sinasabi ng talata. Nais natin basahin yung talata. Verse 13 ang sabi niya, siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatagtag ang trono ng kanyang kapangyarihan magpakailanman. Verse 16 ang sabi doon ay, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ano sinabi tungkol sa kanyang ng propesya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa pasabsaban? Ganon din yung binabanggit dun sa Daniel chapter 2 verse 44. Ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Maria ay katuparan ng mga propesya na siyang pangako ng Diyos. Huwag natin kakaligtaan yon. Na ang kapanganakan niya mula pa sa 1,000 taon ang lumipas na ipinangako na ng Diyos at nagkaroon ito ng katuparan sa panahon dito nakita nitong si Lucas dito sa kanyang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangako ng katuparang pagsilang ng Mesaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi matatapos ang kanyang paghahari. Kaya nga, sabi naman ni Elizabeth kay Maria, nung siya ay dinalaw, ang sabi ni Elizabeth kay Maria tungkol sa ating Panginoon, kay Maria, ang sabi doon, dito sa Lucas chapter 1, binabalik-balikan po natin yung mga talata, at doon sa verse 42, 45, ang sabi naman, ay tungkol kay ni Elizabeth kay Maria, ang sabi doon ay ganito, verse 42. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpala ka ng mga babae, sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Tingnan yung appreciation nitong ni Elizabeth sa kay Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi dinalaw ni Maria si Elizabeth na nagbubuntis na ng panahon na yun Ang sabi niya, nung siya binati ni Maria, ang sabi niya, ano't ikaw apa ang dumalaw sa akin bilang ina ng aking tagapagligtas. Ano sabi ni Elizabeth kay Maria? Ano naman ang sabi ni Simeon tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ito na yung sa chapter 2, nandalhin na siya sa templo. Nung dalhin na ang ating Panginoong Jesucristo sa templo na siya ay sanggol pa upang igawad sa kanya ang nararapat na kautusan ni Moses sa isang panganay na dapat siyang itutuliin sa panahon na yon, sa kanyang after 8 days ng kanyang kapanganakan, ay mababasa natin dito sa chapter 2 verse 28 hanggang sa verse 32, makikita natin ang mga pangyayari nung dumating ang isang isinilang na Mesaya doon sa loob ng templo. Alam mo ba, mayroon ang prophecy tungkol sa pagpasok sa templo ng sanggol na si Jesus ay mababasa natin sa Malakias chapter 3 verse 1. Ang kanyang sinasabi ni Malakias tungkol sa pagpasok sa loob ng templo, ang bata o ang sanggol na ipinanganak ni Maria, doon sa chapter 3 verse 1 ng Malakias, ang sabi niya ay ganito, narito yung sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap, ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo, ang sugo ng tipan na iyong kinalulugdan. At narito, dumarating, sabi ng Panginoon. Ito yung pagpasok na ng ating Panginoong Jesucristo sa templo nang siya ay dalhin ni Maria at ni Jose bilang pagtalima sa kautusan ni Moses na ginagawa sa isang isinilang na bagong silang na panganay na anak ng mag-asawa, at nang makita ito sa loob ng templo na si Simeon, ay makikita natin ang pagkamangha nila. Tanda ito na ang Mesaya, na ang Mesyas, ay binabantayan
at inihintay katulad nitong si Simeon na doon sa loob ng templo ay makita niya ang batang si Jesus na kanya itong kinalong at kanya itong napasakamay niya ang batang silang na si Jesus. Ang sabi ni Simeon doon sa kanyang pagpapahayag, nakita ko na ang pagliligtas ng Diyos sa Israel. O Panginoon, meron kang sinabi na hindi mamamatay si Simeon hanggat hindi niya makikita ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya nung makita niya ang si Jesus na dinala sa loob ng templo, ang sabi nitong si Simeon, papanawin mo na po ako ngayon dahil nakita ko na ang iyong pagliligtas sa iyong bayan. Tingnan niyo po yung na yun. No? At itong pangyayaring ito, na pagpasok sa loob ng templo ng mga sanggol, unang panganay na anak ng mag-asawang Israelita, ay hindi na yun naganap after ilang mga taon nang mawasak yung templo sa Jerusalem. At ang sabi naman ni Ana na anak ni Penuel, sa oras na makita niya ang sanggol na si Jesus, ay nagpasalamat siya sa Diyos. Alam niyo po ba kung itong si Ana, na namuhay siya, nanirahan siya doon sa loob ng templo. Pagkatapos 7 years siyang may asawa at namamatay yung kanyang asawa sa loob ng kanyang pagkabyuda, halos 80 taon na siya nung panahon na nakita niya si Jesus na dinala sa loob ng templo. 80 taon na siyang naghihintay sa pagdating ng Mesaya, pagdating ng tagapagligtas. Yung awareness ng mga Kahudyuhan sa panahon na yon, na merong Kristo, merong tagapagligtas ang bayan. At ito ay naganap sa panahon ng kanilang kapanahunan. At na makita niya ang sanggol na si Jesus na nakita doon sa pinasok sa loob ng templo, ang kanyang binanggit ay ang pagpapasalamat at ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga labi, dila nitong si Ana. Nais natin basahin yung chapter 2, no? Verse 36, ang sabi, ay ganito. No? Doon sa verse na lamang po, verse 38. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Mga kapatid, taon-taon nating ipinagdiriwang ang Paskuhan na siyang pagsilang ng Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo. Halos 2,000 taon na ang nakararaan, nawa ay manatili sa atin mga puso ng Kristo na ipinanganak, na binabanggit ng mga kasulatan, na nasaksiyan ng mga saksi na napapakita na tunay na siyang ipinanganak na tagapagligtas, ay siyang layunin ng kanyang pagdating na taon-taong binabalita sa atin ng Mesaya na isinilang. Naway manatili sa ating puso ang tunay na mensahe na binabanggit ng mga kasulatan, ang Kristo na ipinanganak ay muli siya namang babalik upang ang katubusan, lubos na katubusan sa kanya ay sumampalataya, ay kanya itong pararanas. Pansamantala, habang inihintay natin ang kanyang muling pagparito, katulad ng tungkuling ginampanan ni Juan Bautista, ginampanan niya ito at hindi winasak ang bayan. Ang tungkulin ng bawat isa sa atin ay iaral ang Ebanghelyo upang magkaroon ng kaligtasan ang marami. Purihin ang pangalan ng Panginoong ating tagapagligtas. Amen.